Kapag pinisil mo ito ng marahan, medyo nababanat ang pakiramdam. Kung ano ang hitsura ng isang silicone ay talagang isang marine creature na tinatawag na sea salt. Ang mga maliliit na nilalang na hugis, bariles na ito na may sukat na humigit kumulang 10 sentimetro ang haba, ay nagpapakita ng kahangahangang kakayahang umangkop. Ang mga sea salp ay kilala sa kanilang natatanging paraan ng pagpapakain. Sa pamamagitan ng pagdrawing sa tubig dagat at pagpapalabas nito, sinasala nila ang mga lumulutang na particle na epektibong nililinis ang tubig. Ang prosesong ito ay nagtutulak din sa kanila pasulong na nagpapahintulot sa kanila na lumangoy at kumain ng sabay-sabay. Isa sa kanilang pinakanakakaintriga na aspeto ay ang kanilang sistema ng sirkulasyon ng dugo. Hindi tulad ng karamihan sa mga hayop, maaari nilang baligtarin ang direksyon ng daloy ng kanilang dugo sa panapanahon. Bukod dito, ang mga sea salp ay mga hermaphrodite na may kakayahang magparami kapwa sa sexual at walang sex. Ang kanilang kakayahang i-clone ang kanilang mga sarili ay nagpapakita ng kanilang kahangahangang kakayahang umangkop at katatagan sa kanilang kapaligiran sa dagat. Ang napakalaking 10,000 toneladang barkong, ito ay nagtulak sa isang mas maliit na sasakyang dagat na pinipilit ang mga pasahero nito na tumalon sa dagat upang makatakas sa nalalapit na paglubog. Ang mas maliit na bangka ay tuluyang nadurog ng mas malaking barko. Isang mas kalunos-lunos na pangyayari ang naganap ng magsalpukan ng dalawa, magkaparehong malalaking barko. Ang epekto ay nagdulot ng malaking paglabag sa gilid ng isang barko. Nangangailangan ng mga buwan ng pagkukumpuni bago ito makabalik sa serbisyo. Itinaas nito ang tanong, bakit hindi tinangka ng mga barko na masira? Bagamat ito ay tila counterintuitive, ang malalaking barko ay hindi nilagyan ng mga tradisyonal na brake. Umaasa sila sa dalawang pangunahing paraan upang mapabagal o huminto na kinabibilangan ng pag-reverse ng mga propeller ng barko upang lumikha ng backward thrust. Gayunpaman, ang prosesong ito ay maaaring makabuo ng makabuluhang mga alon at maaaring hindi epektibo sa pagpapahinto kaagad ng barko, lalo na kapag nakikitungo sa napakalawak na pagkawalang kilos ng isang 10,000 toneladang barko. Ang isa pang bagay ay ang emergency brakes. Ito ay may bahalagang malalaking anchor na ibinabagsak sa seabed, ngunit nangangailangan ng oras para makapasok ang mga anchor sa seabed at magsimulang pabagalin ang barko. Sa mga sitwasyong pang-emergency, kahit na ang parehong mga pamamaraan ay ginagamit, maaaring imposibleng maiwasan ang isang banggaan. Dahil sa inspirasyon ng iconic na jet glider mula sa Hayao Miyazaki's Nausea Case of the Valley of the Wind, hinangad ng Open Sky Project, nabuhayin ng katang-isip na sasakyang panghimpapawid na ito. Pagkatapos ng isang dekada ng pag-unlad, matagumpay na nakagawa ang koponan ng isang solong upuan na light jet glider na may wingspan na 9.6 metro at maximum na takeoff, weight na 250 kilo. Ang sasakyang panghimpapawid ng Open Sky ay maaaring umabot sa bilis na hanggang 120 kilometro bawat oras. Nakahiga ang mga piloto sa likod ng glider na sinigurado ng mga handrail at seatbelt na nagbibigay ng kakaiba at nakakaingganyong karanasan sa paglipad. Habang ang proyekto ay isang teknikal na tagumpay, ang mga alalahanin sa kaligtasan ay nilimitahan ang malawakang komersyalisasyon nito.